The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have come not to abolish but to fulfill. Amen, I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or the smallest part of a letter will pass from the law until all things have taken place. Therefore, whoever breaks one of the least of these commandments and teaches others to do so will be called least in the kingdom of heaven. But whoever obeys and teaches these commandments will be called greatest in the kingdom of heaven." The good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. The first reading, taken from the book of Deuteronomy, tells us that the Israelites should follow the commandments of the Lord, including statutes and decrees, and that these commandments should be handed down to generations, so that the generation that is to come, or the generations that will come, should also follow these commandments, statutes, and decrees. That was very clear from Moses' message to the Israelites. Hindi ito mananatili doon lamang sa kanilang henerasyon, kundi sila mismo ay dapat pagpasalin-salin ito pong mga utos na ito upang sundin din ng mga darating pang henerasyon. And isipin po ninyo, yung 10 utos na yan nakarating sa henerasyon natin. So yung sinasabi po dito sa first reading ay tunay ngang nangyari, ginawa po ng mga Israelita. Kaya naman po tayo ay hinihikayat din na sumunod sa mga utos na ito, katulad ng panghikayat na ginawa ni Moses sa mga Israelita. This time, it is no longer Moses speaking to us, but it is the church challenging us to subject ourselves to the commandments of the Lord. Kapag ganito po ang sinasabi ng simbahan, hindi para sundin nyo lang yung simbahan. Ang simbahan parang mouthpiece lang. Ang simbahan instrumento lang. Kaya kapag nangungusap o nagtuturo o di kaya hinihikayat ang bawat isa sa atin na sumunod, hindi po ang simbahan ang sinusunod po natin, kundi ang Diyos. Sapagkat ang mga utos na ito ay utos galing sa Diyos. Kapag tayo ay lumabag sa mga utos na ito, hindi po ang simbahan ang nilalabag natin. Ang nilalabag natin o nagiging suwail tayo sa Diyos. Kaya minsan ang ating understanding ay misplaced. Kapag halimbawa sinabi ng simbahan na bawal ang magnakaw, huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay, ang pinuputakti ng kritisismo ay ang simbahan. Bakit yung simbahan? Samantalang ang simbahan ay iniha-hand over lang sa bawat isa sa atin yung utos na yan. Uulitin ko, yung utos galing sa Diyos. When, for example, the church was very vocal about her opposition to the murderous rampage of the previous regime, yung mga supporter nito pong dating presidente, ang binabanatan ay simbahan. Samantalang ang nag-utos sa huwag kang pumatay, hindi naman ang simbahan. Ang nag-utos yan ay ang Diyos. So ang binabanatan ng mga Katoliko pa man din ay ang Diyos. Kaya dapat maintindihan natin itong maigi. Kung sakali man ang pari ang nagsasalita sa harapan, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, ay hindi po yan dahil gusto lang ng pari na sumunod kayo sa kanya. Kundi ang nais ng pari, sumunod tayong lahat sa Diyos. So that is the logic behind it. Whenever we criticize the church, the priest, for teaching what should be handed down to generations, then we are challenging God Himself. We are criticizing
God Himself. We are undermining God Himself. And who are we to undermine, criticize, and challenge God? Kaya nga dito ngayon sa gospel, ang sinabi ni Jesus, hindi ako naparito para isang tabi lang yung mga batas. Naparito ako para tuparin yung mga batas. Imagine, even the Son of God is obedient to the Father, and yet, some of us are not only disobedient, pero matigas pa yung ulo at parang merong pangkarapatan na i-challenge ang Diyos. The Son of God tells us in the gospel, I did not come here to abolish the law and the prophets. I came here to fulfill them. Malinaw na siya nga mismo na anak, sumusunod sa Ama. Tayo, anong karapatan natin para questionin ang wisdom at ang kapangyarihan ng batas? My dear friends, indeed, today, we are at the crossroads. People violate the law, and these are not only laws formulated by the state, but even the laws of God. At ito ang very unfortunate na nangyayari sa atin ngayon. Kaya yung mga pagbasa ay isa muling paalaala. Hindi po tayo nabubuhay sa mundong ito para lamang mamuhay ayon sa gusto natin. At madalas yung gusto natin, ito ay taliwas doon po sa kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos na i-express sa kanyang batas. Ang nais ng Diyos na ipaparating sa atin dahil sa kanyang mga statutes and decrees. Kung susunod tayo sa Diyos dahil tayo ay di umano ay mga mananampalataya, sundin natin yung kanyang utos, sundin natin yung mga statutes, yung mga decrees na ipinaparating, ipinapahayag at itinuturo sa atin ng simbahan. Hindi tayo nagpapangalan sa sarili natin na mga Katoliko o di kaya Kristiyano para lamang lumabag, para lamang sundin ang sarili nating nais. Kung tayo ay Katoliko o di kaya Kristiyano, ang pinakamahalaga na gagawin natin ay ang pagtalima sa utos at kalooban ng Diyos. So today, Jesus reminds us in the gospel that we have to follow the laws of God. And the church is just but an instrument of proclaiming these laws and handing down to us these laws of God na noon pang ibinigay sa Old Testament kay Moses. So sana, ang dasal po natin, meron tayong pag-o-honor sa mga batas na ito. Instead of us complaining, instead of us whining, instead of us criticizing, let's rather humble ourselves so that we can always live according to the laws and the will of the Lord. Amen.